Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2026. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility. Kagabi nga ng alas 8 ay tuluyan na po itong nalusaw, ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maaari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan ngayong araw. May binabantayan din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Kanina nga ay ito'y huling namataan, 1,615 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Tropical storm category pa rin at may taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari dito sa bagyong ito at paano ito makakaapekto sa ating bansa. Base po sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyo na nasa labas ng PAR ay mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamataas po na category nitong bagyo ay hanggang tropical storm category lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of responsibility bukas ng gabi o madaling araw ng linggo. At pagpasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon na ay hihina po itong bagyong ito. Tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito sa may Philippine Sea, maaaring maging tropical depression category na lamang po ito o posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maaaring maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Ngayong araw dito po sa Luzon area, inaasahan natin yung mainit at maalinsangang panahon sa buong Luzon. Possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga isolated o yung mga panandaliang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura na inaasahan natin ngayong araw. Pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao 25 to 39 degrees Celsius. Hanggang 36 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila and then hanggang 33 degrees Celsius sa may Legazpi and Lawag. Sa Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius at sa Baguio naman, 18 to 26 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan nga po natin dahil dito sa easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan and also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may Barm, at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental. Kaya't doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung other parts naman po ng Visayas, inaasahan pa rin po natin yung mainit at maalinsangang panahon. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Sumunod ang Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, dito sa may Zamboanga, Cebu, Iloilo, maging sa may Kalayaan Islands, between 26 to 32 degrees Celsius naman po ang kanilang temperatura, hanggang 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang o temperatura ng hangin, iba pa po yung ating heat index. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng hanggang 44 degrees Celsius no, na heat index sa 4 na lugar sa ating bansa. Sa may Dagupan City, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, maging sa may San Jose, Occidental Mindoro. No, itong danger level category po
Remind lang natin sa ating mga kababayan, maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenario po ay heat stroke. Delikado po ito. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na umiwas po tayo na lumabas ng ating mga kabahayan, especially between 10 a.m. to 4 p.m. And also magsuot po tayo ng light colored na mga damit at huwag pong kalimutan na uminom ng tubig throughout the day. Kahapon din sa Metro Manila, nakapagtala naman ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution category. Forecast heat index naman po natin sa Metro Manila ngayong araw 40 to 41 degrees Celsius at pinakamataas naman 45 degrees Celsius dito sa may Apari, Cagayan. Aside po dito sa Apari, Cagayan, meron pa pong 21 na mga lugar na maaaring makaranas din ng hanggang danger level na heat index. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong gale warning na nakataas kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Para po dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:31 a.m. at tulubog naman mamayang 6:15 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating websites pag-asa.dusd.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.